Hello guys, for today video ay tuturuan ko kayo magluto ng patola with meatballs, chicken. Yan ang masarap na ulam ngayon dahil nga malamig, umuulan-ulan dito sa South. Malamig-lamig na nag-start na ang winter. At tuturuan ko kayo ng masarap na sabaw na hihigupin para mawala ang inyong lamig. At tuturuan ko kayo ng sabaw na patola na mayroong meatballs na chicken. Tayo na, tuturo ko sa inyo kung ano mga rekado at paano lutuin. At guys, ito nga pala yung ating mga rekado. At nabili ko to kahapon, itong patola. Tingnan ninyo, oh, ang lalaki. At kailangan natin dito yung panggisa. Bawang, tingnan nyo. Oh. Unlimited ang bawang ko dito guys. Ang mura-mura talaga ng bawang dito sa Saudi. Mayroon ka ng 10 piraso, 250. Halala lang. 2 real at 50 halala. At itong sibuyas, 165 ang kilo. Tignan nyo naman, napakamura ng mga ano dito, pang rekado. At syempre, gagamit tayo ng 2 itlog ko na puti. Pares talaga, 2 itlog na puti ko. At syempre, sabi ko sa inyo, tuturuan ko kayo magluto ng soup, patola, na may manok. Ito, bumili ako ng frozen na giniling na manok. Ayan, kailangan na natin. At siyempre, lalagyan natin siya ng sotanghon para masarap. At lalagyan natin ng paminta. Durog ito guys para manganghang. At itong flour. Atin naman flour. Harina guys. Ayan, kailangan natin yan para sa ating meatballs. At of course, kailangan natin itong ating mantika, panggisa. At siyempre, napaka-importante din ito. Asin. Kung walang asin, walang lasa. Hindi ako nagbebetchin guys. Naturally, yan ang mga sangkap natin. Wala siyang MSG. Napapansin nyo naman sa ating mga luto, wala siyang monosodium, glutamate. Kasi alam nyo guys, kapag may betchin ang inyong niluluto, oo, masarap. Dahil nga may betchin. Ang epekto niyan guys, kasi kapag walang betchin ang inyong kinakain, ay walang lasa, di ba? Kasi nga, may betchin, may lasa. Pero ito sa akin, masarap na sa akin ito. Kahit walang betchin, naturally, ang ito lang bawang, sibuyas, paminta, asin, yan ang nagpapalasa sa atin, sa ating niluluto. Ayan ang ating mga rekado guys. So umpisa na natin at balatan natin muna itong ating sibuyas at itong kutil-kutilin natin itong ating unlimited na bawang. Tayo na, mag-umpisa na tayong maghiwa-hiwa ng ating mga rekado. Hiwain natin itong ating sibuyas, balatan muna natin guys. Ang mura-mura ng sibuyas dito sa Saudi guys. Alam nyo ba? Minsan 250 real and 50 halala lang ang kilo. Diba? Kakalaga ng mga 45 pesos. Sa atin may kamahalan pa itong sibuyas. Kaya dito sa akin dito sa Saudi, ito lang ang nagpapalasa sa lutuin ko. Yung kumpleto recados. Kailangan kumpleto recados ang pagluluto natin. Lalo-lalo na sa ating mga ganito na bawang, sibuyas. Yun na kasi nagpapalasa. Kahit na walang betchin. Balatan muna natin ang ating bawang guys. Unlimited din ang ating bawang dito. Dati sa Pilipinas, 3 butil lang, okay na. Pero dito sa akin, hindi ko ginagawa yan. Kasi nga, maraming bawang tayo dito. Isang buo na ganito. Pinalagay ko isang gisahan lang. Guys, nga pala, kaya marami yung ating bawang. 2 buo na ganito. Ito yung ilalagay natin sa ating giniling na manok at yung isa panggigisa natin. Kaya maraming bawang at itong ding sibuyas gagamit tayo. I-grater natin, kukutkurin natin, ilalagay natin doon sa giniling na manok para gawing meatballs. Ayan guys. At alam nyo, dito sa Saudi, kung hindi ka rin mataktika at hindi ka marunong magluto, magagastusan ka. Siyempre, kapag hindi ka marunong magluto, lalabas ka, kakain ka sa restaurant, di ba? Magastos. At dito rin naman kasi ang mga pagkain din, naku po, napaka-cholesterol. Lalo-lalo na yung mga kabsa, roasted, yung sinasabi nilang shawaya, alam niyo po yan, yung inihaw na manok. Yung kabsa naman, naku po, nung bago-bago ako, talagang, tumaba ako. Dahil nga, oo, masarap ang kabsa guys. Unang punta ko dito sa Saudi. Since 2011 na yan, nagkakabsa na ako. At talagang kapag lalabas ako galing ako sa trabaho, hindi na ako magluluto. Kakain na ako ng kabsa.
At yung mga kasama ko kapag ano na, sakuran na, ay punta na kami doon, kakain. Nagsasakat magyaya na yung mga kasama natin guys. Ayan ang aking habit nung kumain. Kaya nanaba ako. Hanggang naman ngayon, habit ko pa rin ang pagkain. Ganyan tayo guys. Kailangan na mahalin natin yung sarili natin. Kasi dito sa abroad, kailangan malusog tayo, wala tayong sakit. Kasi kapag may sakit ka, di ba? Paano ka makakapagtrabaho? Health is wealth, ang pinakaunang dyan. At siyempre, ingatan din natin ang ating mga sarili. Lalo na sa pagkain. Lalo na sa edad natin na ito. Di ba? Baka magka-cholesterol tayo, diabetes, high blood. Yung pagkain-kain natin ng mga masustansya na pagkain dito. Lalo na yung manok. Masustansya yan. Bakit kamo? Kasi nga, ang manok may protina, may nakakapagpalakas sa ating katawan. At meron din cause yan, apekto. Karoon tayo ng cholesterol sa high blood, mananaba tayo. Pero okay lang po once in a week or twice in a month kumain tayo kasi kailangan natin yan. Pero huwag naman sobra-sobra. Pero ito nga lulutuin natin, napakasustansya. Ayan guys, at tayo na maghiwa-hiwa muna tayo ng ating sibuyas na habang nakikipagkwentuhan sa inyo. At nahiwa na natin yung ating sibuyas at ito ng mga kalahating ito. Panggigisa natin at itong kalahati ay gagagkarin natin. Panggisa itong kalahati nitong bawang guys. Wala akong ginagamit na MSG. Ito yung nagpapalasa sa ating mga niluluto. Ang paggigisa, ang bawang sibuyas. Laging magkasama ang bawang sibuyas. Sana all. Ang sweet ng bawang sibuyas, lagi silang magkasama. Kasi nga, yan talaga yung ating mga rekado na nagpapalasa sa ating mga lutuin, yung bawang sibuyas na yan guys. At ayan na nga, nahiwa na natin ang ating bawang sibuyas. Ayan ang ating panggisa guys. At ito naman yung ating sibuyas na isa at itong natirang bawang ay mag-grater tayo. Kaya nga pala ako bumili nito guys, napakagamitin itong grater na ito. Kadkaran bumili kayo nito. Dahil nga kapag magluluto kayo ng spaghetti, magkukokwi, kailangan na kailangan nito mag-atsara. Ayan. At kadkaran na natin itong ating sibuyas. Nagawa tayo ng meatballs guys. Napakabilis ng trabaho kapag meron kang kadkaran na ganito. Kaya hindi ako nawawala ng ganito. At kailangan nyo din na yung grater, yung pambalat ng ating patola. Kailangan yan guys. Yung at sa pagluluto, kaya kailangan din natin ito lalo kapag magbabalat tayo ng patola, mga carrots. Ito, bilhin din natin ito guys. Recommend ko sa inyo, laging kailangan ito guys. Itong peeler at itong grater o yung pangkadkad. Lahat yan kailangan yan guys. Kaya ito, hindi ako nawawala ng gamit na ito, grater, saka itong peeler kasi napaka-importante ito. So yan na, kadkad na natin itong ating sibuyas. Isunod natin, kadkarin naman itong bawang. Diba, napakabilis. Walang hassle, walang abala. Hindi yung maghihiwa-hiwa ka pa lang. Diba? Napakabilis ng trabaho. Kaya nga, napaka-important sa akin itong kadkaran na yan, grater na yan. Kapag wala ako nito, ang bagal ng trabaho. Kailangan talagang meron pang ganito guys para mabilis ang ating pagkatkat. Lalo na kapag nagluluto tayo ng spaghetti, diba kailangan natin yan. Hindi na tayo maghihiwa ng ating carrots sa pagkatkat ng paghiwa ng carrots. Ayan guys, yun ang mga technique ko guys.
ang pobre hindi magluto. Talagang naupahilig ko na talagang magluto guys, kaya pag uwi natin, kaya yan ang business natin, ang restaurant. Nahilig kasi ako magluto. Sana nga mag-success ako at maraming bumili dahil sa amin kasi marami na mga nag-restaurant doon. Pero kanya-kanya naman diskarte yan. At ito na nga yung ating nagayad na bawang sibuyas. Itlog ng manok po to, hindi to itlog ka. Itlog lang po. Nagpapatawa lang tayo para masaya-saya. At ilagay natin dito natin dalawang itlog ko. Ayan. O diba? At ayan, i-mix natin siyang ganyan guys. Mix natin siyang ganyan. At lagyan natin siya ng harina. Ayan. Yan yung meatballs na iluluto natin. Gagawin natin dun sa ating patula. At meron tayong giniling na manok. Bumili ito ako sa supermarket. Yan yung minced giniling na manok guys. Frozen yan at lumambot na siya. At halo-halo natin siyang ganyan. May manok yan at saka itlog. Lagyan natin siya ng asin para malasa. At lagyan din natin siya ng paminta. Ayan, para mayroon siyang anghang-anghang. Ganyan ang paggawa ng meatballs guys. Diba? Kailangan na marunong tayong dumiskarte at magluto din sa ating kakainin. Lalo na dito sa abroad, ang gastos ng mga pagkain. Kung marunong ka rin lang magluto ka na para makatipid pa at alam mo na malinis ang iyong niluluto at kinakain. At ayan na nga, mix lang natin siyang ganyan. At lagyan natin ng asin pa kasi nakamatabang. Ayan guys, yan lang ang paggawa ng chicken meatballs. Nasa inyo yan kung ano yung gusto nyo meat, beef meat or chicken meat. Ayan, pwede rin yan guys. So ayan na guys, pag ganito na yung texture nya, lagyan nyo ng yung maraming harina kasi para mabuo siya guys. Pag hindi siya maraming harina, tendency niya magkakahiwa-hiwala. Kailangan mabibilog mo siya, kaya nga balls di ba? Gagawa tayo ng chicken meatballs. Ayan guys, ganyan lang po ang paggawa ng balls. So ayan guys, okay na yan. At tayo na, magluto na tayo, okay na to. At isasama natin to sa pagpapakulot ng ating patola. Nga pala, hindi pa pala tapos. At magbabalat pa ako ng patola. At heto na nga yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Yung peeler, kailangan nyo. Di ba? Bilis ng trabaho kapag may peeler tayong ganito. O, diba? Ang bilis ng trabaho guys. Isang ganito lang kasi kung mga kutsilyo lang matatagalan ka. At kapag mayroon kang peeler na ganito, mababalat mo agad yung mo. Binabalatan mo kagaya ng carrots, ito, patula, kalabasa, o ano mang babalatan mo. Kaya lagi nyo tatandaan, bumili kayo nito guys. Diba? Napakabilis magbalat. Naalala ko sa probinsya yung patola na to guys. Noong kapanahonan ko, yung katatapos pumutok ang pinatubo. Dahil ako, meron kasi ako namana sa lolo ko, yung green thumbs, sabi nila. Bihirang-bihira lang sa tao yung gano'n guys, yung meron kang kapangyarihan. Meron kang kapangyarihan na, yung baga meron kang green thumbs, ito yung green thumbs, di ba? Meron talagang gano'n na, may kapangyarihan na namamana. Kasi bihirang-bihira lang sa tao yung gano'n na kapag nagtanim, talagang tutubo. May mga tao na mainit ang kamay kapag nagtanim sila, hindi sila nakakapagpatubo. Pero ako, sigurado pag nagtanim ako sa lupa, tutubo guys. Yun ang naman ako sa lolo ko na malamig ang kamay ko. Kahit anong itanim ko, talagang tumutubo. Yung sa probinsya nga, nagtanim ako nito. College ako nun guys. At pag uwi ko galing dorm, magtatanim na ako niyan sa likod. At ito ang patula ang itinanim ko. At every weekend kasi umuwi ako galing sa school. Ayun, nagtanim ako. At siguro 2 weeks akong hindi nakauwi. Basta tinusok ko sa lupa yung patula. Ayun, tumubo na. At ang tataba guys, dahil nga noon, yung katatapos pinatubo ang lupa, ang taba. Kaya walang fertilizer din yung aking mga tanim. Talagang ang daming bunga ng patula ko guys.
Tuwang-tuwa yung si Auntie Mary, si Auntie Darang Maria. Sabi niya sa akin, itong bata na ito yung nagmana sa lolo niya. Ngayon nga, kapag nagtanim siya talagang tumutubo ang tataba. Tuwang-tuwa ang Auntie Mary nun. Dahil nga, meron siyang nagtitinda. Nagtitinda kasi sa palengke guys. At ayan na, naiwan na yung ating patola. Ayan, 3 piraso. Diba? Napakabilis. Yan ang ginagamit ko pila. At iwahiwain natin ng ganito. Magsasabog tayo. Iwahiwain natin ang pabilog. Napakasarap ng sabaw na ito guys. Talagang papawisan ka. Yung patola soup with speedball. Ayan guys. Hanggang natin manghiwa, no? Para talagang professional tayo. Hustler sa paghihiwa. Para nasa, din tayo, cooking show. Di ba? Ayan guys, panoorin nyo lang ang aking mga video show. Marami kayong matututunan sa akin. Lalo na sa pagtitipid at sa pagkain ng mga masarap, masustansya, mura. Ayan ang ginagawa ko kapag may oras ako magluto. At ayan nga, naiwa na natin ang ating patola. Ilagay na natin dito sa ating bowl. Ayan guys, yung ating nabili na patola kahapon. At eto na, kumpleto na guys. Ayan, nahiwa na rin natin ng bawang sibuyas at itong ating patola. At nakagawa na rin tayo ng meatballs. At tayo na, mag-iisa na tayo. Ilagay natin itong ating sauce pan. Ayan, pwede yung panggisa, pwede yung pangluto na may sabaw. Na nabili ko yan guys, alam nyo ba kung magkano? Pinseria na ang ganda ron. Stainless siya. Ayan, magagamit natin yan pag uwi sa Pilipinas. At dito rin magagamit ko. At ayan, painitin natin muna itong ating sauce pan. Kapag mainit na guys, lagay natin itong ating mantika. At ang ginagamit ko, itong sunflower. Social Ayan ay iwas cholesterol. Ayan, sunflower. At painitin muna natin itong ating mantika at mag-iisa tayo guys. At ayan, mainit na yung ating mantika. Ilagay natin itong ating sandamak na bawang. Yan ang nagpapasarap sa ating lutuin. Yung bawang, hindi ako naglalagay kasi ng bitin. Yan lang ang ating regado. Pakulang natin guys. Ayan, mabilis siyang maluto. Titigin natin yung ganyan para mas malasa. At isunod naman natin itong ating sibuyas. Ayan guys. Dikit-dikitin natin siyang ganyan para manuot ang linamnam at lasa ng ating bawang sibuyas. Ganyan na kung magluto guys. Dikit-dikitin mo siyang ganyan para yung sibuyas niya at bawang manuot sa lasa ng inyong nagluluto. Ayan guys, talagang napakasweet ng bawang sibuyas. Laging magkakawa. Sana all forever. Ayan na nga, naluto na yung ating bawang sibuyas. Dahil nga magsasabaw tayo, marami yung gagawin natin. Ililipat natin dito sa ating kaserola guys. Lilipat natin siya kasi nga magsasabaw tayo. Ayan guys. Kaya, lalagyan natin ng mineral water. Wow, so mineral water. Ayan, kasi nga yung tubig dito hindi pwedeng ibang sabaw. Yan ang mineral water. Sarap niyan. At pakuluin muna natin guys. Ayan, pakuluin natin at lagyan natin ng asin, pampalasa. Yan ang sikreto ng pobre. Huwag natin masyadong damihan ng asin. At okay na yung mataba tapos lagyan na lang natin. So hintayin natin ng 10 minuto at pakuluin natin muna. At takpan natin ng ilang minuto. Ayan. Ayan guys, after a minute, at tanggalin na natin at kumukulo na. Wow, kumukulo-kulo na. At ilagay na natin itong ating gagawin na meatballs na chicken. At ayan guys, habang kumukulo, ayan, magulma tayo ng bilog.
At ayan ang ating gagawin na meatballs. Gagawa tayo ng bilog. Ayan. Igulman natin siyang bilog at ay ipapaibabaw natin dito sa ating pinakulong. Ayan guys. Lalagay natin dyan sa ating pinapakulong sabaw para maluto siya ng maayos. At bibilugin natin siya ng ganyan guys. Ayan o. Isang kutsara lang ganyan guys. At bilog-bilugin natin ganyan. Lagay natin dito sa ating pinapakulong na meatballs. Ganyan ang paggawa ng chicken meatballs guys, or kahit na anong karne sa inyo, yung baka. Yan, nalakihan ko na kasi gusto ko yung malaking bola. Pwede rin na sa inyo yan, sizes. Ako malaki kasi yung gusto ko, ayan, malaki rin kainin. Ayoko yung maliliit na bilog-bilog. Gusto ko yung talagang as in magsasawa tayo. Isang ganito lang, ayan, marami ka na magsasawa ka na. So, ito na yung ating meatballs guys. Takpan natin ulit, pakuluan natin at para maluto ang ating karne. After 5 minutes ulit guys. Hintayin natin siyang maluto. Ayan guys, after 5 minutes na paghihintay. Ayan, kulong-kulong na yung ating meatballs. Ayan guys. Ayan guys, oh. Hindi siya bilog. Pero bilog lang siyang ganyan. Nasa inyo yan kung ano yung gusto ng korte ninyo. Ako hindi ko kasi pinabilog. At basta bilog siyang ganyan balls. Ayan. Napakasarap niyan guys. Yan ang ating iigupin na sabaw ngayon. At ilagay na natin itong ating patola. At linagyan ko na rin ng sili guys. Para may konting anganghang siya. Ilagay na natin ito. Yan ang ating sinabawan na patola with meatballs soup. At ayan, hindi ko na masyadong nilagyan ng maraming sabaw kasi ako lang naman mag-isa. At itong patola na yan magsasabaw pa yan guys. So hintayin natin ulit at pakuluin lang 2 minuto. Ayan. At alam nyo guys, ito yung pinaglagyan ng mga manok. May iba-ibang kulay niyan. May blue, may yellow, may puti. Huwag nyo itatapon kasi magagamit nyo yan. Ako nga, iniipon ko yung ganito ko kapag ayan, kagaya niyan. Pinaglagyan natin ng pagsangkap ng meatballs at paglalagyan din natin ng ating paghuhugasan, pagbababaran. Ayan, huwag nyo itatapon yan guys kasi napaka-importante nito. Yan ating para sa tray na pinaglagyan ng manok. Diba? Kasi binayaran din natin yan, ba't natin itatapon. Kaya nga makakal siya, pwede din siya gamitin. At ayan yung ating sotanghon, ibabag natin para lumambot. Yan ang ilalagay natin din sa sabaw natin. Patola, squid ball with sotanghon. Ano ba yan? Basta sabaw. Finally, the last. At ayan na nga. Kulong-kulong na yung ating patola. Ayan, nagsabaw-sabaw na guys. At ilagay na natin itong ating the last. Ang ating sotanghon. Ayan guys. So, diba? Yan ang ating masarap na tanghalian, hapunan at almusal na rin. Yan ang oras ng ating mga OFW pagtanghap. So, diba? Wow, ang sarap niyan guys. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Patola meatball soup with sotanghon. Ayan guys. So finally, naluto na natin guys. At pwede nang kainin yan at pakuluan pa lang natin uli. At palutuin ng ating sotanghon after a minute. Yes, ayan. In the end of our cooking show, luto na po ang ating soup. Meatballs with patola sotanghon. Ayan guys, at luto na yung ating sinabawang patola. Ayan, mainit-init pa. With squid ball. Patola. Ayan, yan yung ating niluto ngayon. Kita nyo, sarap. Wow. Yan yung ating sinabawang patola. Squid ball with sotanghon. Ayan, patola yan guys. Sarap. Talagang papawisan ka nito kahit malamig. Napakasarap ng luto ko guys. Try nyo. Sigurado nga
makakarami kayo ng kain dahil nga ito masarap, masustansya. Ayan, meron siyang sotanghon. Lalagyan natin ng sabaw, maraming sabaw. Kailangan ko yan dahil dito sa abroad kailangan natin ng lakas, power para kumilos. Kasi kapag sakitan ka dito hindi ka makakapagtrabaho na napaka-importante. So, kalusugan natin. So ayan na guys, kain na! At ayan ang ating sinabawang patola, squid balls with sotanghon. Ano ba yan? Ano ba pabagat nito? Oh, sige, finally. Ito ay soup squid ball with patola sotanghon. Yun na yun. Sarap! Magkakamay ako guys. Masarap kasi yung kumakain na kamay. Dahil nasap mo yung kinakain mo. At unikot-ikot tayo ng may na sabaw na ganito. Naku po, talagang dala hanggang kumain. Nalala ko sa probinsya. Patola lang at saka itlog ang katapat. Igigisa mo lang siya. O kaya piles. Sarap. Hindi pa ako nakakarami. Pinapawisan na ako guys. Try ninyo. Sarap-sarap. Dahil wala camera naman tayo lang ang nagagawa ng ating set sa ating video. Ang hirap naging content creator guys. Talagang lahat sa'yo. Kung ano na lang, kung sikat ka na siguro, meron kang taga video, taga edit. Pero dahil bago-bago pa lang tayo, hindi pa tayo kumikita. Kahirapan pa sa taga-edit. Lagi napaka-importante yung maganda yung content mo para panoorin ka ng mata. Kasi kung hindi rin maganda yung ginagawa mo, wala silang nakapala. Walang manonood sa'yo. Parang ako. Alam mo sikat eh. No? Wala lang naman enjoy lang ako sa ginagawa ko guys. Even na hindi man na maraming nanonood at least. Sanib ako guys, nasabit. Mga anong sabaw guys na masarap. Kamay na lang natin. Masarap kasing nagkakamay. Talagang nalasap mo kinakain mo para lang tayo nasa probinsya. Ano ba yan? Nasabihin ako talaga. Hindi may nakakala sa akin. Ito sili. Yan sinasabi ko sa inyong squid ball guys. Talagang mapagisa ka. Mabis na pagisa ka. Squid ball. Meatball pa. Squid ball na ako ng squid ball. Meatball. Chicken. Kemarin rasa bang manis ya. Untuk dan pemain kapal biasa saja. Nakakabay. Wala na uso-uso dito yung agarte. Ako tsara. Ako. Hindi ka mabusog. Lap. At naman tubos ka. Sabi. Tapos ang MSJ guys hindi ako talaga nag-MSJ. Leching. Ano lang siya. Tunggu tayo sa mo. Sarap. Tapak na tayo guys. Lalu kita bisa makan sarap ya. Talagang tulog pati sipon nyo.
Ang sarap talaga guys. Yan, maraming salamat sa panonood. Kasi sa natuwa yun, yan, talagang ganito lang kumain ng pobre, yung mga mahihirap. Wala pang sosi-sosi na ganyan na. Benta pa lang ito sosi-sosi, di ba? Wala naman kakain, wala naman ang mag-isa. Naging totoo lang tayo sa sarili. Walang kini-kini, walang hati-hati. Sarap. Ito yung meatballs na ano, manok. Giniling. Init. Ang init. Ayun, tapos na akong kumain. Alhamdulillah, salamat Allah sa biyaya pinagkaloob na ngayon. Katambulog ako. Idiotic ko, God bless.